Mga kababayan, si Kamanong po, nagbabalik na naman po inyong lingkod para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Dahil alam naman po natin na buong pamilya po, ayon po sa Senadora Amy Marcos na gumagamit po ng pulburon. Mga kababayan, hindi lang po ang Pangulo at First Lady, pati mga anak. At yan po, mga tambay, sumagot po. Sumagot po ang anak, ang kongresista po ng Ilocos Norte, mga tambay, na si Sandro Marcos. Pinabulaanan niya po, mga tambay. At siyempre po, masama po ang loob sa kanyang tiyahin, mga kababayan. Dahil sa ginawa raw po nito na pagbubunyag sa kanilang mga lihim na bisyo umano. Pakinggan po natin ang balita at pahayag po ni Sandro Marcos. Pinabulaanan ni House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang mga akusasyon ng kanyang tiyahin na si Senadora Amy Marcos sa amang si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos kaugnay sa illegal na droga. Sabi ng Presidential Son, nakalulungkot na bumaba sa ganitong punto ang Senadora para lang sa anya ay kanyang political ambition. Lahat daw ng akusasyon ng Senadora ay walang basehan, walang katotohanan at walang magandang idudulot sa bayan. Masakit daw para sa kongresista na itinakwil ni Senadora Marcos ang kanilang pamilya. Hindi raw ito asal ng isang tunay na kapatid. Igan, mauna ka sa mga balita. Yan po mga tambay, hindi raw po tunay na asal ng kapatid, mga tambay. Hindi ba minamahal mo ang kapatid mo? Lalong-lalo po una sa bingit po ng ganitong sitwasyon na nasa sa pinagbabawal at illegal at nakamamatay na bisyo na pulburon. Hindi ba mas mahal mo kapatid mo? Kaysa ron sa nakikita mo unti-unting pinapatay ng kanyang bisyo umano. Unti-unting pinapatay nila ang sarili nila. 'Di ba? Sa bisyo. Hindi po ba? Saka dito po sa sinasabi po na paggundi na ni Sandro sa kanyang tiyahin na si Amy Marcos na hindi raw po ito asal, mga kabayan, ng kanilang pamilya at ng kanilang pamilya parang itinatakwil mo na. Parang gano'n ang dating yan eh. Hindi ba? Yang mga ganyan po kasi usapin. Matagal na po yan eh. Hindi po ba? Matagal na po kasi yan. At kung talagang malinis ang pamilya nyo, may pamamaraan. May pamamaraan. Hindi po ba? May pamamaraan po kasi eh. Ang ating pong mundo ay teknolohiya na, high-tech na. Wala na pong imposible ngayon. Di ba? Meron na nga tayong mga DNA eh. Di ba? Meron din tayong mga test, pulburon test. Hindi ba? Bakit hindi nyo patunayan sa taong bayan? Dahil yan naman ay lalabas ang katotohanan. Hindi po ba? Katotohanan ang kailangan ng taong bayan, hindi po salita, hindi yaw-yaw, hindi ngaw-ngaw. Hindi na po maniniwala ang taong bayan ngayon. Kahit i-deny nyo na i-deny ang akusasyon, hindi lang naman si Senadora Amy Marcos na nag-aakusa niyan eh. Kauna-una nagpaputok niyan si Cathy Binag. Di ba? At sinundan nila Jonathan Morales. Di ba? Yung dating dating PDEA agent, si Jonathan Morales. Hindi po ba? Dire-diretso po yan. At napakaraming binunyag ni Senadora Amy Marcos. Hindi lang naman ikaw, Sandro. May mga artista pang sinabi. Hindi ba? Hindi lang naman ikaw eh. Hindi lang naman kapatid mo. At grabe na. Grabe ang hindi ka pa nga tao eh. Nagbibisyo na yung tatay mo eh. Hindi ka pa tao. Hindi ba yung nasabi ng tiyahin mo? Kaya ano? Hindi ka pa tao, nagbibisyo na. At ito ay lumala pa ng lumala nung mapangasawa raw nanay mo. Ayon kay Senadora, lumala. At ang pinakamasakit, kaya pala nasabing lumala at napakalala, kasama ka pala ron. Kaya napakalala ang nangyari. Dahil pati anak, tinuruan gumamit yata. Hindi kaya? Dahil yan sinasabi ng Senador eh, na halos lahat kayo gumagamit ng pulburon. Ngayon, kahit ikundi na mo na ikundi na yan sa media,
Kahit araw-araw mong batikusin, siraan na siraan ang iyong tiyahin na ginagamit sa political agenda. Mga kabayan, sa tingin mo ba, magugustuhan ng taong bayan si Senadora Amy Marcos na isang Marcos para sabihin mo na ito ay ginagamit niya sa political agenda? Tatanggapin ba ngayon yan ng Pilipino na isang Marcos na naman? Hindi ba? Di po ba? Ngayon, kung magkakaroon ng halalan, iboboto mo ba agad-agad si Senadora Amy Marcos? Na ngayon lang niya binunyag, na matagal na pala niyang alam na hindi lumulubay sa bisyo itong pamilya na ito? Sige nga, Sandro. Marami pang kasalanan si Senadora Amy Marcos sa taong bayan. Dahil nagsinungaling siya sa taong bayan ng tiyahin mo. Dahil matagal niya nang alam na gumagamit ng mga pulburon ang lahi mo, pero pinilit pa rin niyang tumakbo at pasinungalingan na matino at maayos ang tatay mo. Yung pala, kargado pala. Hindi pala lumubay. Hindi po ba? Kaya nga nagkandaleche-leche ang bansa. Dumami ang magnanakaw. Dumami mga adiktos. Di ba? Pati makakaliwa, dumami rin. Hindi po ba? Lalo-lalo ang pulburon lord, nagdiriwang. Hindi po ba? Kaya nga sabi ng mga kababayan natin doon daw sa probinsya nila, mas mura daw ang pulburon kaysa sa bigas. O, biruin mo yon. Gaano karami ang pulburon sa Pilipinas? Kasi mas mura siya kaysa sa bigas. Di na nyo kakawalang hiyaan nung ginawa sa atin na sinasabing matitinong pamilya at bakit sinisira at anong klaseng kapatid ang sinasabi sa senadora at anong klase rin naman kapatid at anong klaseng tatay ang tatay mo. Anong klaseng tatay ang tatay mo? Singa. At anong klaseng pangulo ang tatay mo? At anong klaseng congressman ka rin? Hindi ba? Yan issue pala ng pulburon. Wala pa yung issue, Sandro, ng flood control sa probinsya mo, lalo-lalo dyan sa first district mo. Di ba? Dahil nasasangkot din ang distrito mo at ang Ilocos Norte sa napakaraming proyekto ng flood control at napakarami din daw pong ghost project at napakahinang klaseng proyekto ayon kay Chubby Chingson. Kaya hindi ka ligtas. Napakarami mong issue. At ngayon mismong kapatid na hindi ka pa tao, kasama na at magkakasama na sila, ay hindi lumulubay at alam na alam ang karakas at ginagawang kagaguhan at katarantaduhan ng tatay mo umano, ay nalalaman lahat ng tiyahin mo. Hindi po ba, mga kabayan? Kaya dito kay Sandro, mga kabayan, magiging maayos at matinulang ang tingin ng taong bayan sa iyo. Kamukha nung ginawa ni Pulong, ni BP, ni Baste, nagpapulburontes. Ano po ginawa? Hair follicle, pulburontes, Sandro. Hindi puro media, puro kasinungalingan. Mga mali, dahil political agenda lang yan. Maniniwala ba taong bayan yan? Magpapulburontes ka, pulburon. Para malinis nyo pangalan nyo, live. Yun nga sinasabi ni BP Sara. Sasama pa si BP Sara. Pagka live, dyan. Ano sabi ni BP Sara? Doon ang hamon niya noong nakaraan. Kasama ang mga congressman at senador. Lahat. Live. Magpulburontes. Saan? Sa Luneta. Sa Quirino Grandstand. Live. At doon na rin kukunin ang resulta. Iintayin kung ano resulta ng iyong buhok. Sandro, isama mo na nanay mo, pati tatay mo, pati mga kapatid mo, at lahat ng gabinete sa Malacanang at gabinete sa bansa. Lahat ng departamento. Hindi mo ba? Dahil sa dami ng gumagamit. Paano mo sasabihin hindi totoo na gumagamit? Sandro, kung yung nanay mo nga, nasangkot din sa issue sa Amerika. Di ba? Yung asawa ng kanyang sekretary. Hindi po ba? Umamin gumagamit ng pulburon, overdose po. Di ba umamin? Yung asawa,
nung natsugi sa Amerika, sa LA, sa California, doon sa hotel, Beverly Hills? Di po ba? Nasangkot ang nanay mo. Yung kanyang mga kasamahan. Party-party. Din yata. At pinatunayan po yan ng Amerika, lalong-lalo po ang mga nag-imbestiga sa Amerika, na talagang natsugi sa pulburon. Nakita mo, pati nanay mo may issue. Pinatotohanan ni Senadora Amy Marcos na talagang hindi kayo lumulubay sa bisyo na yan umano. Hindi po ba? Ngayon, gamit na gamit ang media. Hindi po ba? Hindi ba pwedeng i-push? Dahil kami nagpapasweldo sa inyo, isa kang kongresista. Hindi po ba? Karapatan namin na malaman na talagang hindi kayo gumagamit. Hindi po ba? Dapat patunayan nyo sa taong bayan dahil kayo naglilingkod sa taong bayan na talagang hindi kayo gumagamit ng masamang bisyo. Hindi po ba? Karapatan namin yun eh. Hindi po ba? Dahil kami, pag gusto nyo kami i-test, tinetest nyo kami eh. Bakit pagdating sa inyo, napakahirap nyo i-test? Dahil lagi nyo sinasagot sa amin eh, walang batas. Tapos sasabihin nyo sa amin, patunayan muna. Ano po ba ang ginagawa sa mga gumagamit ng pulburon? Hindi po ba tinetest para malaman mo kung gumagamit siya hindi? Paano mo patutunayan kung gumagamit po ang pamilya na ito sa pangunguna po ni Sandro Marcos? Paano natin patutunayan na hindi siya gumagamit? Pati mga kapatid niya, pati nanay at tatay niya. Kung ayaw po nila magpapulburon test sa buhok. Kung ayaw nila. Paano? Saan tayo kukuha ng patotoo na gumagamit sila? Ang magiging patotoo mo lang, matest sila. Hindi po ba? Hindi po ba katarantaduhan ang sinasabi nito? Hindi po ba kabobohan at kagaguhan? Patunayan mo muna na talagang sila'y gumagamit ng pulburon. Pero ayaw naman nila magpa-pulburon test. Hindi po ba? Kaya nga po, napakagaling nilang magpalusot. Hahanapan ka na nila ng proof. Hahanapan ka nila ng ebidensya. Hahanapan ka ng proof. Pero ayaw naman nila magpapulburon test sa buhok ng live. Di ba? Sa Luneta, sa Quirino Grandstand. Dahil yung sinasabi nila dati, nagpapulburon test na raw po sa St. Luke's. Hindi ba St. Luke's? Hindi ba pwedeng bayaran umano yun? Hindi ba pwedeng dayain umano yun? Hindi po ba? At ano po ba tinest doon? Hindi naman po buhok. Hindi naman buhok. Hindi po ba? Ang tinest doon, baka hanggang dugo lang yun o ihi. Baka ihi lang yun. Katulad ng ginawa sa Senado. Urine test. Hindi po ba? Kaya kalukuhan yan. Kahit anong gawin nyo na pagtatakip, siraan nyo na siraan si Senadora Amy Marcos, mas higit na nalalaman niya lahat ang pinagagawa ng tatay mo. Dahil unang-una, hindi ka pa tao, alam na ng tiyahin mo na gumagamit sila. Hindi ka pa tao. Hindi ka ba bobo o mano? Hindi pa ba mga bayan? Kaya po dito mga tambay, isa lang ang paniniwalaan. Katulad po ni Kamanong, isa lang naman paniniwalaan ko eh. Kasi si Kamanong, anytime, hamunin mo magpa-hair follicle pulburon test, papayag si Kamanong eh. Dahil wala naman ako tinatago. Bakit kayo? Lingkod bayan kayo. Hirap na hirap kayong magpapulburon test. Lalo-lalo sa buhok. Lingkod bayan kayo. Dadaanin nyo lang kami. Maglabas kayo na ebidensya. Hindi po ba mahindot itong mga taong to? Unang-una, takot. Takot sa sariling multo. Kasi lalabas ang katotohanan. Hindi kaya. Hindi po ba? Lukuhan na lang po yan. Samantalang pag ikaw ay mag-a-apply ka ng passport, kailangan ka po ipulburon test. Mag-a-apply ka ng lisensya, driver's license, pulburon test. Mag-a-apply ka ng trabaho, pulburon test. Mga bayan, pagka mag-a-abroad ka, pulburon test. Samantalang pagka ikaw ay tatakbong politiko,
Walang pulburon test, walang batas. Lalo-lalo pag naging congressman ka, walang pulburon test, walang batas. Lalo-lalo rin pag naging presidente ka ng bansa, walang batas. Walang pulburon test. Hindi mo ako pwedeng pilitin, walang batas. Pero sa mga ordinaryong Pilipino katulad natin, obligado tayong magpabulburon test, pulburon. Di ba katarantaduhan? Kaya alam mo yung may tinatago eh. Kasi pagka may tinatago ka, maraming dahilan. Hindi po ba? Pagka nagsisinungaling ka, maraming dahilan. Hindi po ba? Hindi ka mauubusan ng dahilan. Lalong-lalo kung totoo ang paratang at bintang sa'yo. Hindi po ba? Ganun po talaga mga kabayan. Dahil nga po, yung kapangyarihan ibinigay sa kanila, hindi naman po forever yan. Kaya po nga sinasabi nga po natin mga tama, yung delikadesa. May delikadesa pa ba ang mga taong ito na ayaw magpulburon hair? Yung pulburon, di ba? Yung pulburon po, hair follicle pulburon test, ayaw na ayaw eh. May mga dignidad pa ba ang tao na ito? Sige nga. Wala akong nakikitang ganun eh. Pakapala na lang ng muka. Magsasalita ka lang sa media na ganun, ganire, ganun. Wala ka namang proof. Tapos sasabihin, kayo maglabas sa ebidensya. Magbigay ka ng buhok. Pumayag ka magbigay ng buhok at lalabas ang ebidensya. Hindi naman papayag. Kahit putulan mo ng bayag yan, putulan mo ng leeg yan, hindi papayag. Kasi yan po ang sakit ng gumagamit ng pulburon. Ang gumagamit po ng pulburon, kahit mo putulan ng yag balls yan, putulan mo ng leeg yan, never umamin yan. Wala pong umaamin na sila'y gumagamit. Hindi po ba? At ganun din po ang mga magnanakaw. Ang mga magnanakaw ay kailanman na hindi aamin na magnanakaw siya. Di po ba? Kaya nga kakambal nga daw niya ni sinungaling eh. Ganun din po yung mga nagpupulburon. Hindi po aamin yan dahil kakambal din na sinungaling. Hindi po ba? Kaya nga po yung sinasabi ko nga po, meron ako napanood na isang vlog na artista, nagpatotoo siya eh. Totoo po yun. Yung sinasabi niya dahil na-experience niya. Yung gumagamit daw pala, sabi ng artista, wag na natin pangalanan, yung sinasabi ng artista, ayon doon sa interview nung isang broadcaster na vlogger, pag daw yung mga pulburo na yan ay high-end, katulad nung ginagamit nila umano, napakasarap daw po pala niyan, mga kababayan. Pag daw pala yan ay na-addict ka na, naging addictus ka na, ayaw mo na palang tanggalin sa katawan mo yan dahil napakasarap daw. Wala ka raw iisipin. Kahit problema, walang papasok na problema sa utak mo. Puro daw sarap at saya. At kasama na yung party-party. Umano. Lalong-lalo daw, sabi ng artista, kung may pera ka pa. Hindi mo na siya tatanggalin kung may pera ka pa. Sa tingin po natin, wala po bang pera ang pamilyang ito? Na napakaraming chismis, na napakarami pang ginto. Dahil maraming nawalang ginto sa Central Bank umano. Sa tingin nyo, kung totoo yung sinasabi ng artista, na napakahirap tanggalin dahil napakasarap nung bisyo na ito, tatanggalin kaya nila? Tatanggalin mo kaya, Sandro, yung binibintang ng tiyahin mo? Unang-una, marami kaya tang pera. At pangalawa, napakasarap. Hindi po ba, Sandro? Congressman? Kaya magkakasunod-sunod niyan. Ang iniintay na lang po namin, katulad ni Kamanong, yung delikadesa ng men in uniform. Yung delikadesa po. Kailan po kaya nila uobligahin itong first family bilang karapatan din ng taong bayan na malaman po yung ibinibintang, yung paratang ni Senadora Amy Marcos sa kanyang kapatid at sa pamilya nito. Kailan naman po kaya magtatrabaho ang men in uniform
para sa ating taong bayan. Para po malaman natin at tayo'y ayaw natin dahil una-una labag sa ating batas, sa ating konstitusyon, labag na merong naglilingkod na gumagamit ng illegal na pulburon. Kailan kaya magkakaroon ng dignidad? Kailan kaya nila pipiliting magpapulburon test ang mga tao na ito para malaman po at mapalitan na? Hindi po ba? Mapalitan na. Kung gumagamit talaga ng pulburon, palitan na ng hindi gumagamit. Hindi po ba? Kaya lang po hanggang ngayon, wala pa po tayong nararamdaman, wala pa tayong nakikita, at wala pa tayong naririnig. Matambay kasi nananatili po yata silang tulog, naghihilik, bingi, bulag at pipi. Hindi kaya? Kaya nga po, patuloy po. Pagka ito po ay walang nangyari at nagtaing ang kawali lang po sila, ang ating bansa ay wala ng kapag-apag-asa dahil napakahirap po maglingkod pagka gumagamit ka ng ganitong bisyo na pulburon. Yan po mga tambay, yan po ang pinakamagaling at pinakamahusay na anak ni BBM, ang kanyang panganay. Kinundinan niya po si Senadora Amy Marcos at talaga pong kinahihiya niya po ang senadora dahil pinasinungalingan po ang paratang po sa kanya at sa kanyang pamilya, mga kababayan. At kung kayo po ang tatanungin, sino po ang paniniwalaan po ninyo? Si Senadora Amy Marcos, si Sandro Marcos, o ang kanyang pamilya kasama ng presidente? Sino po ang kapanipaniwala po sa inyo, mga kababayan? Maraming salamat po sa nagusto po na ating tambahay, mga kababayan. Thank you po sa YouTube at TikTok. At ingat-ingat po kayo mga tambay. At magmasid po tayo at magintay. Tingnan po natin ang mga susunod na kalagayan po at sitwasyon sa ating lipunan at sa ating bansa at sa ating gobyerno. Tingnan po natin at inaabangan din po ni Kamanong kung ano po ang magiging pahayag at salita ng mga general natin, mga tambay, sa PNP at ganoon din po sa AFP kung ano po ang kanilang pananaw at paninindigan sa issue po ng pulburon ng kanilang Commander-in-Chief. Abangan po natin ang kanilang mga statement, mga kababayan. Tingnan po natin kung meron pa po silang dignidad at yung sinasabi pong kahihiyan sa katawan umano. Ingat po mga tambay. Paalam po muna. Bye-bye.